Pag-uwi ni Gon sa Whale Island kasama si Killua, sinalubong sila ni Mito sa labas ng bahay. Nagyakapan sila at binati rin ni Mito si Killua bago inanyayahan sa loob. Pero bago maghanda ng pagkain, pinapaligo muna sila ni Mito. Sumunod naman ang dalawa at naglinis ng katawan. Pagkatapos, sinimula na ang mala-fiestang kainan. Habang kumakain, nagpasalamat si Gon, Mito, at ang lola ni Gon sa pagkain. Naguluhan si Killua at tinanong kung ano ginagawa nila. Matapos mabusog, lumabas sina Gon at Killua para mag-forest adventure. Kinagabihan, nag-bonfire sila at nagkwentuhan. Tinanong ni Killua si Gon kung ano ang plano niya at sabi ni Gon, magstay muna siya bago pumunta sa York New City para maghanap ng info tungkol sa ama niyang Siging. Humanga si Killua dahil may goal si Gon, samantalang siya raw, wala. Sinuggest ni Gon na maglakbay silang dalawa para mahanap niya Siging at mahanap naman ni Killua ang gusto niyang gawin. Biglang tinanong ni Killua kung sino ang nanay niya. Sabi ni Gon, wala siyang alam sa tunay niyang nanay. At ang tanging nanay na gusto niya ay si Mito. Nakikinig pala si Mito sa likod ng damuhan at naiyak sa saya. Kinuwento ni Mito ang tungkol kay Ging at ipinakita kay Gon ang isang mahiwagang box. Hindi mabuksan, kaya ginamitan nila ng Nen. Sa loob nito, may sing-sing, memory card, at cassette tape. Habang pinapatugtog ang cassette tape, unang narinig ni Gon ang boses ng tatay niyang si Ging. Binati siya ni Ging sa pagiging hunter at tinanong kung gusto ba talaga siyang makita. Dalawa ang choice, ipagpatuloy ang pakikinig kung oo at pindutin ang stop kung hindi. Siyempre, tinuloy ni Gon ang pakikinig. Sabi ni Ging kung medyo interesado lang si Gon, tumigil na siya. Pero dahil matigas ang ulo ni Gon, nagpatuloy siya. Dugtong ni Ging, gusto ni Gon siyang makita, pero siya mismo, ayaw makita si Gon. Aminado siyang mas inuuna niya ang sarili kaysa maging mabuting magulang. Sabi pa niya, ginawa niyang sobrang hirap para hanapin siya. Si Gon naman, lalo pang na-excite. Nang tanungin ni Ging kung gusto ni Gon marinig ang boses ng nanay niya, biglang pinatay ni Gon ang cassette. Ang nanay niya daw ay si Mito, case closed. Pero ang cassette, may sariling buhay. Nag-rewind at nagsimulang mag-record kahit pinatay na ni Gon ang switch. Sabi ni Killua, ginamitan daw ng Nen para mabura ang boses ni Ging. Matapos nito, sinuri nila ang memory card sa loob ng box. Nalaman nilang nakasave ito para sa isang rare game na tinatawag na Grid Island. Problemado sila kasi ang game sobrang mahal, lampas 5 billion jenny. Tumawag si Killua sa kapatid niyang si Milluki na may impormasyon tungkol sa laro. Matapos ang tawaran, nalaman nilang may copy ang binibenta sa Southern Peace Auction. Nagpaalam sila kay Mito at kay Lola at bumiyahe papuntang York New City. Habang umaalis sina Gon at Killua sa Whale Island, si Kurapika naman ay naghahanap ng trabaho para makapaghiganti sa mga kasamahan niya. Pumunta siya sa Sengi Guild kung saan naalala siya ng babaeng agent. Dati, sinabihan siya nito na bumalik kapag natuto na siya ng Nen. Sa gubat, biglang inatake si Kurapika ni Mizuken na nagpakilalang magiging teacher niya. Siyempre, talo agad si Kurapika kaya sumama na lang siya para mag-training. Sa training, nalaman ni Kurapika na siya ay isang conjurer. 100% daw ang galing niya rito pero 0 pagdating sa pagiging specialist. Matapos matuto, bumalik siya sa agency at tinanong kung anong klaseng boss ang hanap niya. Pinili niya ang may koneksyon sa human trophies. Paglabas niya, nakasalubong niya si Melody na naramdaman ng kabog ng puso niyang parang tambol. Samantala, ang sexy bodyguard na si Baise, ginamit ang Nen ability niyang instant lover para paamuhin ang mga lalaki. Pero natakot sa kanya ang boss niya at tumakas. Sa kabilang banda, si Bosho, ang Potik fighter, sinapak ang mga pulis habang nagsusulat ng haiku. May isa pang bodyguard, si Squala, na mukhang certified dog lover sa dami ng aso sa paligid. Pagdating ni Kurapika sa mansion, sinalubong siya ng butler at dinala sa mga bagong kasamahan. Pinanood nila ang video ng kanilang boss si Dalzolin na nag-briefing sa kanila. Pero bago pa sila makalabas ng pinto, inatake sila ng mga lalaking nakaitim. Hinanda naman ni Kurapika ang chains niya. Habang sinusubukang makatakas sa mansion, napasok si Kurapika at ang iba sa laban kontra sa mga mahiwagang kalaban. Sa gitna ng laban, napansin ni Kurapika ang kakaibang kilos ni Shachmono Toshino, hindi siya inaatake ng shadow puppets. Si Kurapika, tumalon mula sa chandelier, tinutukan si Toshino ng dagger, at tinakot itong ihinto ang mga shadow puppets. Nang mabisto, inamin ni Toshino na lahat ng kalaban ay gawa lang sa Nen at siya'y utos ng boss nila para subukan ang kanilang kakayahan. Sabi ni Toshino, 4 lang ang makakalabas sa mansion. Pero hinala ng grupo, may isa pang kasabwat. Ginamit ni Kurapika ang dowsing chain sa bawat aplikante. Biglang nag-react ito kay Squala.
Ayaw maniwala ni Squala, pero ipinaliwanag ni Melody na nagbago ang tibok ng puso niya, classic liar daw. Nagalit si Squala, sinabing baka si Kurapika ang nagtatraidor. Pero si Basho, palaban din. Gumamit ng Great Haiku at nagsulat sa scroll ng curse na magpapasunog sa sinumang magsisinungaling. Nang inamin ni Squala na siya nga ang kasabwat, nagbanta pa itong hindi sila makakatakas kahit mahuli siya. Pero si Baise, matalino. Ginamitan siya ng instant lover, kaya napaamin si Squala sa buong plano. Sa ibang banda, nakuha na ni Milwaukee ang memory card ni Gun at Killua at sinimulan ang deciphering. Nagpadala rin siya ng URL ng Hunter-only website kay Killua gamit ang isang agila. Habang papalapit si Gun at Killua sa York New City, handa na silang humanap ng impormasyon tungkol sa Grid Island. Pagdating sa York New City, dumiretso si Gun at Killua sa internet cafe para maghanap ng impormasyon tungkol sa Grid Island. Nilagay nila ang URL ng Hunter-only website na binigay ni Milwaukee. Nag-swipe si Gun ng kanyang Hunter license at boom! Pumasok sila sa virtual tavern na parang may Nen vibes. Kinausap nila ang bartender at syempre, nagbayad ng malaking fee para sa impormasyon. Ayon sa bartender, ang Grid Island ay isang Nen-infused game na para lang sa Nen users. Kapag namatay ka sa game, patay ka rin sa totoong buhay. At eto pa, may isang taong nag-hire ng 50 Nen users, pero wala ni isa ang bumalik. Ang starting bid sa auction ay 8.9 billion Jenny. Siyempre, nalula si Gun at Killua. Para makasali sa auction, naisip nilang maghanap ng rare treasures online para ibenta, pero malas, wala silang kinita. Samantala, sa Nostrade Mansion, natanggap si Kurapika at ang iba pang aplikante bilang bodyguards. Ang una nilang misyon ay i-escort si Neon Nostrade, ang boss nilang may pink room. Sa labas ng bayan ng York New, nagsisimula ng magtipon ng Phantom Troop. Plano ng leader nila kunin lahat sa underground auction at kung may humadlang ay patayin. Habang papalubog ang araw, sigurado si Kurapika na magpapakita ang Phantom Troop sa auction. Nagpunta si Gun at Killua sa market ng York New City at si Gun naisip bumili ng bagong cellphone. Biglang sumulpot si Leo Rio. Reunion moment ang tatlo at nagtsikahan tungkol sa Nen. Kinuwento rin nila kay Leo Rio ang tungkol sa Grid Island. Si Leo Rio may biglang pakulo, isang paraan daw na tinawag niyang bind para makadagdag sa funds nila. Sa kabilang banda, ang mga bodyguard ng Nostrade ay na-assign na sa kani-kanilang posisyon para sa auction ngayong gabi. Si Dalzolin, nagbigay ng briefing. 3 ang pupunta sa auction, 2 ang sa back entrance, habang sina Kurapika at Melody ay sa front. Samantala, si Gun, Killua, at Leo Rio may pa-event sa kalsada, isang arm wrestling challenge. Ang prize ay diamond na worth 3 million Jenny. Todo panalo si Gun hanggang biglang may babaeng nag-challenge. Intense ang laban, pero panalo pa rin si Gun gamit ang buong lakas niya. Pero yung babaeng yun, biglang kasama na ng Phantom Troop. Habang naghahanda na ang auction, nagbabantay sina Kurapika at Melody. Napaisip si Kurapika kung magpapakita na ang Phantom Troop. Narinig ito ni Melody at naalala niya ang tunog ng galit sa puso ni Kurapika. Dito niya nalaman ang tungkol sa Scarlet Eyes at ang plano ni Kurapika na ibalik ang mga mata ng kanyang tribo. Si Melody naman, ibinahagi ang horror story niya tungkol sa Dark Sonata, isang musikang gawa raw ng demonyo. Tinuro niya ang mutated niyang braso bilang pruweba. Habang nagkwekwentuhan sila, nagsisimula na ang underground auction. Sa underground auction, dumating sina Baise, Ivlenkov, at Tocino kasama ang mga mafia leaders na todo flex ng yaman. Pero ang mga host ng event, sina Phaeton at Franklin, biglang nagpasabog literal. Pinatay ni Franklin ang halos lahat gamit ang Nen bullets. Si Tocino, nag-try sumalag gamit ang Nen niya pero talo pa rin. Tumakas sina Baise at Ivlenkov pero hinarang sila ni Shizuko gamit ang conjured vacuum cleaner niyang si Blinky. Lahat ng katawan at dugo sinipsip ni Blinky hanggang sa wala ng bakas. Si Kurapika, agad tumawag kay Dalzolin para i-report ang gulo at nawala na ang lahat ng mga items sa auction. Ang buong mafia community, galit at nagdeklara ng manhunt laban sa mga Phantom Troop na chill lang na tumakas gamit ang hot air balloon. Habang nasa ere, sinabi ni Yuvogan kay Crollo na mukhang nauna nang ninakaw ang mga items. Pero sabi ni Crollo, walang traidor sa grupo, may shadow beasts lang na umeksena. Biglang tinamaan ang balon nila ng mafia at napilitan silang bumaba. Si Yuvogan, walang takot, bumaba mag-isa para labanan ang buong mafia. Nagwala siya gamit ang super strength niya, kahit anti-tank bazooka, parang larwang paputok lang sa kanya. Si Kurapika at ang grupo niya, todo gulat sa lakas ni Yuvogan at parang gusto nang umatras. Biglang sumulpot ang shadow beasts, sina Worm, Rabid Dog, Lich, at Porcupine.
Confident silang kaya nilang harapin ang Phantom Troop at handang rumetrat sa labanan. Habang nagkakatuwaan ang ibang Phantom Troop na naglalaro ng baraha, si Yuvoga naman ay abala sa pakikipagbasagan ng mukha sa Shadow Beasts. Una siyang sinugod ni Worm na sumuntok sa mukha niya pero binalikan agad ni Uvo ng mas malakas na suntok. Si Worm, todo kapit sa huli niyang dignidad, sinubukang hilahin si Uvo sa ilalim ng lupa pero sinagot ito ng Big Bang Impact at Boom, malaking hukay sa lupa at basag si Worm. Si Porcupine naman, nagpakitang gilas gamit ang matinik niyang balahibo na tumusok sa kamay ni Uvo. Habang hirap si Uvo, umatake si Rabid Dog, kinagat siya at nag-inject ng lason. Nanghina si Uvo at natamba, kaya pumasok si Leech na nagpasabog ng leeches sa katawan niya. Pero hindi nagpatalo si Uvo, kagat dito, pisak ulo doon. Sinimo niya kalahati ng ulo ni Leech tapos ginawang bala ang bungo at binaril sa ulo ni Rabid Dog. Para tanggalin si Porcupine, sumigaw siya ng sobrang lakas na parang sirena, kaya nawala ng malay si Porcupine o baka deadball na rin. Kahit lason at leeches ang laman ng katawan niya. Pinatulong si Uvo kay Shizuko gamit si Blinky. Nakuha ang lason pero hindi ang leeches kasi living things daw. Bagsak na ang Shadow Beasts at ready na sana si Kurapika na rumesbak pero pinigilan siya ni Dalzalin. Buti na lang, nag-flute si Melody kaya lahat kumalma. Sa huli, nakuha ni Kurapika si Uvo gamit ang chain jail at dinala sa sasakyan. Habang nagdadrive, tahimik ang lahat pero si Kurapika galit na galit at determinado sa plano niya. Pero sinundan sila Kurapika ng Phantom Troop gamit ang Nen Thread ni Maki na nakakabit kay Yuvogen. Biglang lumitaw si Owl ng Shadow Beasts at sinaplat ng mahiwagang fun cloth ang kotse ng troop. Nakawala halos lahat pero si Nobunaga naiwan kasi malas ang pwesto niya. Pumasok na rin ang ibang Shadow Beasts pero parang wala silang natutunan, todo atake kahit binalaan sila ni Owl. Ayun, ubos lahat ng Shadow Beasts maliban kay Owl na binalak interogahin ni na Feitan at Shizuko. Balik naman sa headquarters si Kurapika at ang Nostrade bodyguards. Dala si Yuvoga na lason pa rin ang katawan. Todo yabang si Uvo kahit hindi makagalaw, sinasabing dapat daw siyang pakawalan para magkabati sila. Tinanong ni Kurapika tungkol sa mga auction guests, diretsong sagot ni Yuvoga na patay na lahat at plano talaga yun. Ayun, sapak ang inabot niya kay Kurapika. Samantala, si Owl sumuko agad habang tino-torture ni na Feitan. Nabigay niya ang treasures ng mafia. Si Hisoka naman nagpaalam kay Crollo para magkita sila ni Kurapika sa isang abandoned na amusement park. Ang chika ni Hisoka, ready siyang magbigay ng intel sa Phantom Troop kapalit ng teamwork. Ang troop, nakadisguise bilang mafia, sinugod ang lugar kung saan nakakulong si Yuvogen. Pinalaya nila ito, pinatay si Dalzalin, at nagwala si Uvo matapos maalis ang lason ni Shizuku. Habang binabasag niya ang pintuan gamit ang ulo niya, sinabi niya na si Kurapika ang sunod niyang wawasakin. Todo gigil si Yuvogen para makipaglaban kay Kurapika. Samantala, si Hisoka naghihintay ng sagot kay Kurapika sa merry-go-round. Bago pa makasagot si Kurapika, tumawag si Melody at sinabing nakatakas na si Yuvogen. Matapos ang tawag, tinanong ni Kurapika si Hisoka tungkol sa Scarlet Eyes. Ang chika ni Hisoka, si Crollo raw adik sa mga kinukuha niya, pero binibenta rin niya ito eventually. Ayaw ni Hisoka ng team up, gusto lang daw mag-exchange ng info, gusto ni Kurapika patayin ang Phantom Troop. At gusto ni Hisoka patayin si Crollo. Umalis si Kurapika nang walang sagot at sinabing magkita ulit sila bukas. Sa hotel, nagplano sila Melody, Squala, Basho, at Linzen. Napili si Kurapika na kumausap kay Light Nostrade. Sinabi ni Kurapika na patay na siguro si Dalzalin at siya na ang bagong leader. Sumang-ayon si Light kaya tuloy ang plano ni Kurapika na sirain ang mafia. Sa kabilang dako, si Yuvogen chill lang sa apartment ng isang random na bangkay, umiinom ng beer para ilabas ang leeches sa katawan. Habang si Shalnark naghahanap ng info online, nalaman niyang nasa Nostrade family si Kurapika. Excited na si Yuvogen pumunta, pero pinagsabihan siya ni Shalnark na wag masyadong wild. Si Gon, Kaluwa, at Rio naman, naghahanap ng pera pambili ng Grid Island. Napunta sila sa underground fighting ring, pero kinansela ang laban dahil naghahanap lahat ng mafia sa Phantom Troop dahil may bounty na sa kanila. Sa dulo, nagkaharap na sina Yuvogen at Kurapika. Tinanong ni Yuvogen si Kurapika kung sino siya, kasi ramdam niyang hindi siya ordinaryong Nen user. Sumagot si Kurapika kung may mga tao bang naaalala siya sa mga pinatay nila. Si Yuvogen medyo clueless pero naaalala lang ang mga memorable na patay. Nang nabanggit ni Kurapika ang massacre sa Kurtek Clan at ang kanilang Scarlet Eyes, medyo hindi magets ni Yuvogen.
Pero nang sinabi ni Kurapika na siya ay maghihiganti, sabi ni Yuvoga na ang mga taong katulad niya ang dahilan kung bakit hindi siya magsasawang pumatay. Nag-umpisa ang laban at si Yuvoga ang unang umatake, pero hindi matamaan si Kurapika. Mabilis mag-counter, pero parang lagi siyang nilalagpasan. Nagdesisyon si Yuvoga na unahan suntukin si Kurapika, at ang epekto ay broken arm. Pero kahit sugatan, nagsabi si Kurapika na napakahina ng suntok niya. Tinanggal ni Kurapika ang kanyang contact lenses at lumabas ang kanyang scarlet eyes. Nakatchay na si Yuvogan at hindi na makagalaw. Tinanong ni Kurapika kung saan ang troop, pero sabi ni Yuvogan na patayin niya na lang siya. Ginamit ni Kurapika ang Judgment Chain at nasaksak ang puso ni Yuvogan. Wala nang buhay si Yuvogan, pero si Kurapika tinawagan si Melody para mag-announce ng pagpatay kay Yuvogan at itinago ang katawan niya. Habang ito'y nangyayari, si Crollo at ang iba pang troop members ay nag-uusap. Sabi ni Crollo na malas ni Yuvogan dahil conjurer o manipulator ang kalaban at pwede siyang matalo. Sabi pa niya na mag-iiba sila ng plano kapag hindi nakabalik si Yuvogan hanggang madaling araw.